Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa pagbigay na naman sa akin ng opportunity na makapag-discuss ng devotion ngayong araw at magkaroon ng maging instrument para kung ano man yung mga sino man ang makapanood nito is ma-bless or matuto ng panibago nating tatalakayin sa ating devotion. So, ngayong araw is March 9, 2024 at ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series. Yung continuation lang ng series bago matapos or mapalitan yung series na tatalakayin natin. At ayun yung prayer, moving the hand of God. So, kung ikukumpara natin yung series is parang isang bata at ang magulang niya. Yung bata is humihingi ng kagustuhan niya or may kailangan siya na sinasabi niya dun sa kanyang magulang. At yung magulang na yun, dahil mahal niya ang kanyang anak, is tutugunan niya or gagawin niya yung gusto ng anak para ma-bless ito. Or kunyari, humihingi ng nauho yung bata, tapos hihingi sa magulang tubig at yung parents is bigyan tubig yung anak niya. Yan yung pagmamahal na ang bata is tayo at sa pamamagitan ng prayer, dinigin ng Panginoon yung pangailangan natin. So, sa Bible verse natin tatalakayin, ito ang Jeremiah chapter 29 verse 12. Ang sabi dito, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." So, kailangan magdasal tayo sa Panginoon at yung Panginoon, pag pray tayo, is makikinig sa atin. Sa Tagalog naman ng Bible verse, "At ako ay tatawag sa akin at kayo ay lalapit sa dalangin sa akin at didinggin ko." So, para lumawak yung talakayan natin dun sa Bible verse na tatalakayin natin sa ating devotion, lumako tayo ngayon sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, God discipline those whom He loves. So, dinidisiplina ng Panginoon ang lahat ng taong nagmamahal sa Kanya. Magmamahal ng tapat. Kasi alam ng Panginoon yan kung totoong mahal mo siya or sinasabi mo lang sa salita. Sa pangalawa, God's plan is not to harm you but to bless you and give you a future. So, yung gusto ng Panginoon is hindi para saktan or magkaroon ng problema sa atin, kundi binibless tayo nito para sa makakaganda sa atin para sa ating future. And sa last, God wants you to turn around and come back to Him. Gusto ng Panginoon is yung tumalikod tayo dun sa mga gawain natin makamundo na hindi maganda, yung tao ng flesh, diba? Tapos, gusto niya na bumalik tayo sa Kanya. Ating application, do not waste your life. Yan, nating gawing patapon yung ating buhay. Kailangan yung buhay natin is gawin natin productive and talagang sabang nabubuhay tayo sa mundo is talagang mag-invest na tayo yun sa Panginoon kasi yung buhay natin yun is sandali lang yan. So baga, gawin natin productive gamit yung magdasal tayo. Kailan natin Panginoon na mahalin yung relasyon natin sa Kanya. Kasi yung pag-invest natin na yun is patungo sa kabilang buhay na buhay na walang hanggan. Mas maganda na kaysa dito kasi kasama natin ang Panginoon. Sa pangalawa, trust that God knows what is best for you. Yun, magtiwala tayo na alam ng Panginoon kung ano nga ba yung makakabuti sa atin na kailangan magtiwala lang tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa lahat ng oras, minuto, segundo, oras, kahit ano yan. Sa lahat ng pagkakataon is kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. And sa last, repent, pray, and come back to God, Father love. Yun, bumalik tayo, magsisi tayo, magdasal tayo, at bumalik nga, diba, sa Panginoon na kilala natin kung ano ang ginawa niya sa atin. And yun, yung totoong pagmamahal. Sa ating discussion, why is God is the only option to have a meaningful life? So sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section sa baba para makashare tayo ng
ating kasagutan, especially Word of God. So, ilan po, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Naway may natutunan tayo sa ating panonood. And God bless to all.